baka pag pinatong ko yung camera ko dyan, masipa man nila, malaglag sa tubig ba? Ibig sabihin, dito hinihiring yung kaso ni Diskaya. Ano pang mga sasakyang pangkalawakan na ginamit noong Vietnam War. Why? Ano tong pinasukan niya? Presidential bedroom. So, dito pala ang kwarto ng presidente. Ano? Pero bakit kaya wala siya pagpasok namin? Wala palang aircon tong kwarto niya. Baka nainitan man. Hi everyone! Nasa day 4 na po tayo ng ating pamamasyal dito sa Vietnam. At ito na rin po ang huling araw namin dito sa Ho Chi Minh City. Maaga pa lang, naglakad na kami papunta dito sa Independence Palace. Bale, ito po yung first destination namin ngayong araw. Malapit lang naman sa aming hotel, around 10 minutes by walk. Actually, ito yung kagandahan dito sa Ho Chi Minh pag namasyal ka. Magkakalapit lang kasi ang bawat tourist spot. Marami palang mga nag-field trip na estudyante dito nung nagpunta kami. Baka mag-quiz man siguro sila pagkatapos. 40,000 dong ang entrance fee, nasa 100 pesos din sa atin, ganyan. Wala man masyadong magandang pwedeng pagpapicturan dito, kundi itong sa may harapan lang. May fountain kasi, tapos malawak. Kita yung buong palasyo pag mag-picture ka. Yun lang naman. Pagpasok mo kasi sa loob, puro kwarto-kwarto na makikita mo, na may kanya-kanyang history. Katulad nito, ayon sa nabasa ko, dito daw nagsalita ng almost 2 hours yung presidente nila bago bumaba sa pwesto noong 1975. Parehong taon kung kailan natapos ang Vietnam War. Ito naman yung room na may mga mic sa table, so ibig sabihin dito hinihiring yung kaso ni Diskaya, ganyan. Akit na tayo agad. Kaya wala mang masyadong magandang view dito. Kung mahilig ka lang sa history, magbasa-basa ka, ganon. Okay na siguro to. Oy, di ko na masyadong ipakita yung mga nabidyohan ko. Basta may mga nakalagay naman na explanation dyan bawat kwarto na makikita mo. Dito ginaganap ang dito nag-usap si na ganito ganyan, dito nag-meeting si ganito ganyan, ganun lang naman. Kaya usually mga estudyante yung nagpupunta dito kasi siguro may quiz man sila pagkatapos. Though binasa ko pa rin naman yung mga nakasulat, kaya may natutuhan din naman ako kahit papano, pero ayoko nang i-share kaya di man to educational content. Baka maboard lang kayo pag mag-explain ako ng seryosohan dito. Andito na ako sa rooftop at parang mas maganda yung overlooking view tapos hindi pa crowded. Kaya dito na lang ako nag-pictorial. May chopper pala dito kaso wala man yung presidente. Pinuntahan ko nga siya sa kwarto niya kaso walang tao, diba? Puro turista lang din yung nandito sa loob. Malis na lang ako kay baka may mawalang gamit pa pagbintangan ako. Bye-bye Independence Palace. Mag-lunch na nung natapos kaming mag-tour sa Independence Palace. Actually, sa likuran lang nun yung War Remnants Museum. Nasunod sana naming puntahan kaso naabutan kami ng lunch kaya dumiretso muna kami dito sa Oasis Restaurant. Este Cafe pala. Isa rin itong Koi Restaurant katulad ng blinag ko nung first day ko dito. Pero magkaiba sila ng ambience. Kung sa design, mas bet ko to kasi para ka talagang nasa forest. Tapos yung tapakan nyo, hiwa-hiwalay na bato talaga Ang kaso nga lang, medyo masikip ito, medyo maliit. Tapos medyo crowded din. Mas sikat kasi itong Oasis Cafe kaysa dun sa Koi Garden Restaurant na una kong kinainan. Hindi na ako masyadong nakapag-video-video dito kay ang daming nadaan na tao dito sa may daanan. Baka pag pinatong ko yung camera ko dyan, masipa man nila, malaglag sa tubig ba? Maganda naman dito kung maganda. Nagustuhan ko rin yung ambience tsaka yung setup. Yun nga lang, medyo nalilitan ako sa space tapos medyo crowded din. Tsaka di ko bet masyado yung service. Ang tagal man kasi dumating ng order tapos nadoble pa. Bukod dyan, wala pang inabot sa amin na pagkain ng koi fish. Or di man kami inalok kung kailangan ba mag-order, gano'n. So para sa akin, mas recommended ko pa rin yung nauna kong pinuntahan, yung Koi Garden Coffee. May second floor naman ito kung crowded sa baba. Pero syempre, wala ditong koi-koi. Overlooking view ka lang ng mga koi sa baba, ganon. Pagkatapos naming mag-lunch, nagpunta naman na kami dito sa War Remnants Museum. 40,000 dong din yung entrance fee, nasa 100 pesos. Di rin ganon kadami yung mga pwedeng pagpapicturan dito na maganda. Kundi itong sa may harap lang kasi andito yung mga jet plane, airplanes, helicopter at kung ano-ano pang mga sasakyang pangkalawakan na ginamit noong Vietnam War. Pero I recommend na wag nyo pa rin palampasin to Pag nagpunta
pumunta kayo dito sa Ho Chi Minh City kasi iba talaga yung impact nito sa puso nyo. Kapag nalaman nyo yung buong history ng Vietnam War, lalo na kung mahilig ka magbasa-basa, ay Diyos ko, pagpasok mo sa loob, simulan mo na. Pagpasok ko sa loob, di na ako masyadong nag-video-video kasi nagbasa din naman talaga ako. Documented kasi talaga halos lahat ng mga pangyayari ng Vietnam War kasi nga, lately lang yan nangyari, di gaya ng World War I at World War II. Nitong 1975 lang po yan natapos, kaya mayroon ng media, may camera na, may video na, ganon. Mababasa mo rin lahat dyan mga testimonies ng mga sundalong Amerikano na hindi lahat masasama. May iba na naawa at tinulungan din talaga yung ibang mga Vietnamese, tapos may iba naman dyan na wala siyang choice. Dahil yun ang utos, kaya kahit ayaw niya, pinagbabaril niya pa rin yung nasa 45 katao na walang kalaban-laban, walang kahit anong armas, Diyos ko. Kaya nga nagkaroon din ng musical na Miss Saigon, diba? Kung saan na in love yung isang sundalong Amerikano sa isang Vietnamese during Vietnam War. Saigon pala tawag sa Ho Chi Minh City noon. Sobrang sakit talaga sa dibdib, guys, habang nagbabasa ako. Tapos maririnig mo na lang yung mga katabi mo. Pasingkot-singkot na, kay umiiyak ba? During Vietnam War, nasa 3 million na Vietnamese ang nategebels, 2 million doon ang civilian. 2 million ang injured at 300,000 ang nawawala. Tapos grabe pa yung aftermath nung war. Kaya ayon sa ibang mga pag-aaral, ang Vietnam War daw ang most brutal war in the world history. Kaya alam nyo, isip-isip ko, hindi talaga nakapagtatakang nagawa nila yung Cochi Tunnel. Kasi maski ako, Diyos ko, malamang gagawin ko din yun, B. Maghuhukay ako sa ilalim ng lupa para magtago. Alam nyo, paglabas ko, para akong na-heartbroken ba na nababagabag. Anyway, last tourist destination na po namin, yung War Remnants Museum dito sa Ho Chi Minh City. Kung mahilig ka sa history at nightlife, mag Ho Chi Minh City ka. Nag-ikot-ikot na lang kami dito sa city, bumili ng mga souvenirs, ganyan. Tapos demiretso naman ako dito sa Bentan Market kasi marami nagsasabi na maganda daw mamili dito. Kaso ang ending, may umaway man sa akin na isang tindera sa loob. May pagka-iskandalosa sila, B. Nagtanong lang naman ako ng presyo. Halos di ka paalisin pala dito pag di ka nabili sa kanila, Diyos ko. Kaya wag na wag kayo magtatanong ng presyo dito, guys, pag di kayo bibili sa kanila. Or else, wag ka na lang ditong mamili kapag first time mo. Nanggigil talaga ako sa naranasan ko dito. Yung awa na naramdaman ko tuloy sa kanila nung nandun ako sa War Remnants Museum, nawala. So, yun lamang po. Dito na po natatapos ang ating pamamasyal sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Dahil kinabukasan ng madaling araw ay lumipad naman na ang aming team patungong Danang, Vietnam. Via Hue na Danang na naman sa iyong apoy, handang masaktan kung kinakailangan. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy. Salamat ha.